Maraming Kristiyano ganito. Kahit ako'y nagkakasala, kahit ako'y ginagawa ang hindi maganda sa Panginoon, Christian naman ako, nagsisimba naman ako, ang pabor ng Diyos nasa akin. Pero mapapansin mo, dumarating ang kalungkutan at pagbagsak ng buhay mo kasi ang akala mo sinasamahan ka ng Diyos kasi nagsisimba ka naman. And these Israelites, they thought of the thing. So humarap sila sa kalaban na hindi handa ang spiritual na buhay. At sila po ay natalo ng Philistine. At naiwan po at nakapture po ng Philistine ang Ark of the Covenant. At ang ginawa po ng mga Philistine ay dinala po nila yung kaban ng tipan doon sa kanilang templo. At inilagay po ang Ark of the Covenant, itinabi doon po sa mga Diyos-Diyosan po nila. Yung tinatawag po ng mga sumasamba kay Baal, kay Dagon, yung mga Egyptian gods. So, itinabi po nila doon, laking gulat ng mga Philistine, kinabukasan, nakita nila lahat ng kanilang Diyos-Diyosan ay natumba at nakasubsob doon sa Ark of the Covenant. Kaya ang sabi nila, hey, what's wrong? So, ang ginawa nila, kinuha yung kaban ng tipan, dinala sa ibang templo at itinabi na naman sa ibang Diyos-Diyosan. Nagulat sila, kinabukasan ganun din. The Ark of the Covenant was there at lahat po ng kanilang Diyos-Diyosan nasubsub. It seems like bowing down to the God of Israel. At ang sabi nila, sa halip na itong kaban ng tipan, magbigay sa atin ng blessing, sumpa ang dala pala nito. Kaya sila po ay ibinalik yung Ark of the Covenant sa bahay po ng sa bahay po ni Abinadab na ito'y anak ni Saul. And for 20 years, nangyari po yung ganun. Wala ang Ark of the Covenant sa pangangalaga ni David bilang hari ng Israel. So nung nabalitaan na ito po ay nandun na sa bahay ni Abinadab, tuwan-tuwa ngayon si Haring David kasi panahon muli na makapiling nila yung Ark of the Covenant, the presence of God in the place of Israel. At kanila pong pinuntahan. At dito po sa verse 1 ng 2 Samuel, chapter 6, verse 1 to 12, Then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all. Mga armies of Israel, pinili ni Haring David mga elite. Ibig sabihin mga Pilipo ito. Yung may kakayahan to face the battle. At sila po ay tuwan-tuwa na iuwi po at kunin yung Ark of the Covenant mula po sa bahay ni Abinadab, dadalhin po doon sa Israel. At tuwang-tuwa si Haring David because 20 years na nawala ang Ark of the Covenant sa kanila, in his heart ang sabi nga noon, parang ito ay talagang uuwi kami, baon namin, ang kalakasan at ang presensya ng Diyos ay kasama namin. But you see along the way, sa verse 2, He led them to Bahala, hindi Bahala ha, Baala of Judah to bring back the Ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. Verse 3, they placed the Ark of God on a new cart. Kanila pong kinuha yung Ark of the Covenant at inilagay po nila sa isang kariton. Bagong kariton na ito po ay hila-hila ng mga bull o ng mga baka. At si Uza at si Ahayo na anak ni Abinadab, na anak po siya ni Saul, were guiding the cart. So sila po yung talagang nagbabantay habang yung kariton ay sakay po niya yung kaban ng tipan. At pagkatapos po sa verse 4, that carried the Ark of God, Ahayo walked in front of the Ark. So, sa halip na ang Diyos ang manguna, itong si Ahayo na anak ni Abinadab, sabi niya, follow me. The presence of God was behind him. When the presence of God is behind you, ikaw na ang nangunguna sa Diyos. And sa verse 5, and David and all the people of Israel were celebrating before the Lord. Nagpupuri sila because the Ark of the Covenant was being brought now at this moment
in the place of Israel for 20 years na hindi nila nakapiling. So tuwan-tuwa si Haring David and he's celebrating. But when they arrived, sa verse 6, at the threshing floor of Nakon, the oxen stumbled. Natisod ang mga baka. At pagkatapos nun, and Uzzah reached out his hand and steadied the ark of God. Dahil natisod ang baka, mauhulog ang Ark of the Covenant sa kariton. At ang ginawa ni Uzzah, inanalayan niya yung Ark of the Covenant para hindi mahulog. Pero anong nangyari? So verse 7, then the Lord's anger was arose against Uzzah, and God struck him dead because of this. So Uzzah died right there beside the Ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means to burst out against Uzzah, as it is still there, and it is there until today. So, nung natumba o natalisod ang baka, hinawakan ni Uzzah na isa sa anak ni Abinadab, samantalang yung isang kapatid na si Ahayo ay nasa unahan, at ang nangyari, nagalit ang Diyos. At si Uzzah at that very moment, namatay mismo doon sa lugar na yon. And verse 9, David was now afraid of the Lord. Natakot na siya, anong gagawin ko? And he asked, how can I bring the ark of the Lord back into my care? Paano ko maiuwi itong ark o kaban ng tipan sa pamamahala ko, sa pamamahala ng Israel? So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gath or the Gittite. So, hindi alam ni David. Hindi niya po pwedeng iuwi dahil at that moment, merong nangyari. At pagkatapos nun, dinala ngayon nila, may nagsabi kay David na dalhin na lang po natin sa bahay ni ganito malapit. At dinala po doon. Verse 11, the ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months, 3 buwan. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Then King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the ark of God. So David went there and brought the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with a great celebration. So pansinin po natin dito na nung daladala na ang Ark of the Covenant para iuwi sa Israel, para magkaroon na ngayon ng basbas at blessing ang Israel, ang nangyari sa halip na makarating doon, mayroong pangyayaring hindi tama. That's why ang pamagat po natin ngayon, right handling on God's favor. Yung tama. Kasi ang Ark of the Covenant in the Old Testament, in the days of Moses, ay hindi po ito sinasakay sa kariton. Ito po ay binubuhat po ng pari. That is the proper way of handling God's Ark of Covenant. Pero sa halip na sila po ay buhatin po yon ng mga saserdote, inilagay sa kariton. It seems na parang, hey, sinalaula mo presensya ko, tapos hindi pa ako ang nauuna. Remember in the days of Joshua, ang sabi ng Lord sa kanila, Joshua, tell your people to consecrate themselves because tomorrow I will do great and amazing things to their lives. At ang sabi niya, magkaroon ng 900 cubit ang layo ng mga tao sa Ark of the Covenant. Nauuna ang kaban ng tipan, na ito ay pasan-pasan ng mga saserdote at ang mga tao sa di kalayuan natatanaw nila, that is the proper way. But this time, they're going to bring back the Ark of the Covenant into the place where it should be. Pero sa halip na buhatin ng mga saserdote, kung sino-sino lang ang inassign ni Abinadab o mga anak ko, nandito ang Ark of the Covenant, dalhin doon. O Ahayo, ikaw ang manguna para sundan ka ng mga bull o siguro hila-hila pa niya. And the presence of God, the Ark of the Covenant, is behind them. At pagkatapos, ito naman yung isa, bantayan mo anak ka, baka mahulog. Nangyari po namatay.
at hindi po sila nakarating. Because the proper way of handling the presence of God was not happen. God's divine surprise. There is the divine surprise of God. When the presence of God is handled properly, it brings blessing. Kapag ang presensya ng Diyos, ito po ay namamanage po natin ng maayos, na hindi po natin sinasalaula. Total Kristiyano naman ako. Ako naman ay pinaboran ng Diyos. Kaya lahat ng gagawin ko siguro okay lang. Pagpunta pa lang nila sa labanan, they are not handling the presence of God properly. Kaya natalo po sila sa labanan. Kahit sila po ay punong-puno ng pagkakasala at gumagawa ng katampalasan sa harapan ng Diyos, isip nila, basta kasama namin ang Ark of the Covenant, hindi kami matatalo. Pero hindi sila sinanto ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi po siya compromiser. Kung ikaw ay every Sunday nandito ka, pero nabubuhay ka ng disobedient sa harapan ng Diyos, papaboran ka ba ng Panginoon? It's not. Kaya maraming Kristiyano, every Sunday, nagsisimba naman ako. Every Sunday, nagbibigay pa nga ako ng abuloy ko eh. Every Sunday, maaga pa nga ako eh. Kahit yan ay ginagawa natin every Sunday. But what about Monday to Saturday? Are you living for God's purpose? Are you doing the command and the direction of God? Because if not, the spirit of disobedience is upon you. And God will not favor you. Ang pera, hindi ho problema. Ang problema po natin, disobedience. Kasi, nabubuhay naman tayo. Kaya may pera, konti ang pera, maraming pera. Para pareho naman tayo nabubuhay. Pero kapag disobedient ka, sa pinapagawa ng Panginoon, you will suffer. Magsasuffer ka. Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. So, you should know how to handle God's command properly. You should know how to walk what was commanded to you properly. Kasi may nangyari sa Bible. Sabi ni Lord kay Jonah, dalhin mo ang salita ko sa Nineveh. Ang sabi naman ni Jonah, yes, I will, pero ayoko sa Nineveh. Doon sa lugar na gusto ko, sa Tarsus. Hindi yun ang direction ng Lord. But the command was there to preach the word. At ang sabi ni Jonah, mas gusto kong mag-preach doon sa Tarsus kasi mga tao ron mababait. Namili po siya. Hindi ganon ang prinsipyo ng Lord. But you see, along the way, before Jonah reached the place, tremendous things happened sa kanyang buhay. Nandyan na po yung nakilala na siya ang pinagmulan ng sakuna, tinapon sa dagat. So kahit po tayo, nagsasabi tayong Kristiyano, mula pa pagkabata natin, hanggang sa ngayon tumanda na tayo, you are not living obediently in the eyes of God, hindi ka sasantuhin ni Lord. Moses nga ang sabi sa Bible, a prophet unequal, isang propeta na walang katulad sa kanyang kapanahunan. He did not reach the promised land. Dahil lang nagalit siya. Dahil lang doon, maliit na bagay. Naging dahilan para hindi niya marating yung lupang ipinangako sa mga Israelita, lupang ipinangako ng Diyos sa mga ninuno na ang makakarating doon ay mga hinirang ng Diyos. Moses was called by God, but because of sin, Moses did not even reach that place, but God let him see. But God let him saw. But God showed him what was in that place. Hindi siya sinanto ni Lord. True lover does what is best for his love. Ang totoong nagmamahal, ginagawa niya ang lahat ng paraan. Lahat ng bagay na the best sa kanya para mapasaya lang niya yung kanyang love. Ang ama ng tahanan, galing sa trabaho, pag uwi, dala ang sahod, bibili ng pagkain, pang dinner, at bibili niya yung masarap para sa pamilya. Kasi mahal niya ang pamilya. At meron pa siyang pasalubong sa kanyang anak o sa kanyang apo na alam niyang ikatutuwa dahil the best sa kanya yun. Kasi totoong nagmamahal. Walang taong totoong nagmahal na hindi nagbigay ng the best para sa kanya, sa kanyang minamahal. At alam niya, pag uwi niya, matutuwa ang kanyang family. Kasi love niya ang kanyang pupuntahan. Hindi alintana, umulan man, bumagyo man, basta uuwi siya, dala yung the best para sa kanyang pamilya because nagmamahal. Sino sa inyong tatay o nanay, galing sa trabaho,
pagbaba mo ng jeep, umulan. Ay, balik na lang ako sa pinagtarbuhan ko kasi umuulan. Ang lapit mo na sa bahay nyo. Kahit umuulan, maghihintay ka o susuungin mo. Bakit? Kasi may daladala ka para doon sa love mo. At hindi lang yung daladala mo, yung ikaw mismo, presenting yourselves. Hey, mga mahal ko sa buhay, the Father is here. Ako po'y nasa Pasay pa. Kahit galing po ako sa malayo, uuwi ako minsan 1:00 madaling araw, 2:00 madaling araw. Dahil wala na pong masakyan. At nag-aarki na po ako ng tricycle para lang makauwi. Pagdating ko sa bahay, 2:00 na madaling araw. At ang baby pa namin si Dan. Gigisingin ko yan si Dan. At sasabihin ko, hey Dan, dito na si Papa, sleep well ha? Ang bata gigising ng ganon, titingin sa akin ganon, tutulog na siya. Kung titignan mo, istorbo ko. Pero bakit ganon? I just want to let my family, hey, narito na ang inyong tagabantay. Narito na ang inyong provider. Let us enjoy this night together with the presence of God. Kasi nagmamahal. Walang gustong magsakay sa akin. Dahil po yung mga tricycle, 12:00 ng gabi, wala na pong bumabiyahe. Dahil po yung kanila pong tatawirin, palayan, tapunan po ng mga sinasalvage sa Taguig. At marami na po ang nangyari doon. Paggising namin sa umaga, kita namin sa palayan, ang daming tao. Minsan, pumupunta pa ako na nakadesente kasi tinitignan ko kung sino ang namatay. So, kaya maraming mga tricycle driver ayaw na bumiyahe kasi natatakot sila sa multo. Kaya ang kondisyon, kailangan kong magbayad ng may halaga. Kasi pag uwi nila, hindi na sila babalik dahil wala na silang sakay. So, babayaran ko na po hanggang kinabukasan po nila. Makauwi lang po ako sa aking mga mahal sa buhay. At kapag nandun na po ako, ginhawa na po ang aking pakiramdam. That's why David, for 20 years, na hindi niya nakapiling ang Ark of the Covenant, nung nalaman ng Ark of the Covenant ay isinasauli na ng Philistine, tuwan-tuwa po siya. He did a lot of things. Pumili siya ng 30,000 men para ito ay mag-guide, magbantay. But along the way, kasi yung pamamaraan ng tao, hindi pamamaraan ng Diyos. Sabi ng iba, hindi ako nakapagsimba ngayon, kaya ligtas ako sa tithes and offering. Sabi ng diablo, nakaisa na naman ako. Akala ko pag Sunday, lahat ng Kristiyano obedient. Pero Sunday, hindi nagsimba. Disobedient. Isang araw biglang nagkasakit. Yung itinatabi niya, kulang pa doon sa pang-hospital. Tapos lalapit sa Lord, Lord. Tapos kung sino-sino iti-text mo para mangutang ka. Bakit nangyari? Because you live a life of disobedience to God. At maliwanag ang sinasabi ng Bible. Sasawayin ko ang mananakmal kapag ikaw ay naging obedient to God's command. So bilang hari, nakita niya yung sitwasyon. Nakapagmuni-muni siya, oo nga naman. Hindi proper na ito'y sakay sa kariton. Kasi ito ay binubuhat ng mga saserdote, ng mga priest. Pagkatapos ang ginawa, nilagay lang sa kariton kahit bago yung kariton. At pagkatapos parang, hey Lord, hindi ka na mapapahamak, babantayan kita. Ganun naman itong si Uza. At yung kapatid niya, hindi ka na mawawala, Panginoon. I-guide kita patungo sa ano. So kita nyo yung disobedient at yung improper way of handling God's presence. Basta Lord, sumunod ka lang sa akin, alam ko ang daan patungo. Tapos isa naman, habang katabi mo ako, Panginoon, I'll walk with you. Hindi ka po mapapahamak, hindi ka babagsak. Tao. So dahil sa hindi tama, God struck Uza kasi hindi tama ang pamamaraan. At isang araw, sabi nila, okay, hanap tayo ng bahay malapit. Dalhin natin dito. Pagdala doon sa bahay ni Obed-Edom, something good was happened. So, when Obed-Edom received the Ark of the Covenant, he was full of joy. Tuwan-tuwa siya. He was not an Israelite, he was a Gittite. Kumbaga sa hindi ganun ang plano ng tao. Pero si Lord, pagano ka man, basta kikilala ka sa tunay na Diyos, ibe-bless ka ni Lord. Ngayon lang ako nakapagsimba. Siguro hindi ako ibe-bless ni Lord kasi bago lang ako, lahat ng nakikita kong kapatiran, ibe-bless ng Panginoon. Hindi ho ganun. Kahit bago ka, pag tama puso mo, ibe-bless ka ni Lord. Obed-Edom, siya po ay Gittite.
At no pansin po siya ng mga Israelite. But then the Ark of the Covenant, dinala sa kanya. Not expecting for the visit. But God wants to change his life and future. Hindi tayo magsisimba because we expect God's blessing. Kung bago ka lang, hindi ako pupunta para samahan kita. Pupunta ako, hindi ko alam. Basta pagdating ko rito, Lord, itama mo ang aking puso. Hindi man ako makapagtaas ng kamay para nahihiya ako. Pero Lord, yung aking puso, gusto kong sambahin ka sa espiritu at katotohanan. God sees your heart. Pagdating doon sa ng Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, maaring na-surprise siya. Hey, anong nangyayari? Kaya nga God's divine surprise. Parang sinasabi ni Obed-Edom, I am not worthy, hindi ako karapat-dapat. Pero dahil sa dinala niyo rito, I am welcoming the presence of God. When the Ark of the Covenant ay nandun sa Philistine, they did not handle the Ark of the Covenant properly. Tinambak lang nila doon sa lugar ng mga Diyos-Diyosan. Ayaw ni Lord ng ganon, kaya sumpa ang dumating sa Philistine. Pero itong si Obed-Edom, nung dumating sa kanya, he accept, he received, he welcome the presence of God sa kanyang buhay. At tuwang-tuwa siya na parang sinasabi niya, nilingap mo ang iyong abang alipin, Panginoon. Akala ko hindi ako karapat-dapat. Pero dahil Panginoon dinala ka rito, dahil Panginoon dumalaw ka rito, I am now receiving you with my whole heart. At ano ang sabi? Biniless siya ng Panginoon. So God knows him well because Obed-Edom knows how to love God. Alam mo ba kung paano magmahal ng Diyos? May nakahanda na mabuti para sa mga nagmamahal sa Diyos. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 2:9, no eye have seen, no ears have heard, and no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ni hindi kayang tarukin ng iyong kaisipan, ni hindi kayang makita pa ng iyong mga paningin. Wala pa sa inyong kaisipan yung mga bagay-bagay na ito. Pero si Lord, alam niya ang mabuti para sa iyo. No mind has ever conceived nor imagined, no eyes have ever seen, no ears have ever heard. What God has prepared for those who love Him. May inihanda ang Diyos para sa nagmamahal. Ngayon, naghahanap ka ng trabaho, parang mahirap pa. But God, kita mo naman paano ako lumakad sa iyo. Pero ngayon parang walang-wala pa. But God has in store a better place for you. Hindi pa pumapasok, hindi pa nagsisink in sa kaisipan mo, ni sa guni-guni mo, hindi mo naisip yan. Pero si Lord, alam niya ang best para sa iyo. Amen. Ano kung may pinagdadaanan ka ngayon masaklap sa buhay mo, sisisihin mo ba si Lord? Paraan minsan ng Lord yon. Nung lumalakad ang mga Israelite patungo doon sa place of Canaan, place ng promised land, place of milk and honey, ang daming reklamador. Pero yung iba sumunod lang. Hindi nila alam kung anong mangyari sa hinaharap. But because of obedience to their leaders, they continue walking. Nadapa, nasaktan, napuyat, nagutom, napagod. Pero tuloy pa rin sila sa pagsunod. And God brought them into the place of no wanting. Dinala sila ng Diyos sa lugar na hindi ka na mangangailangan pa. Kaya yung sitwasyon mo, ngayon lang yan. Sabi mo sa katabi mo, yung sitwasyon mo, ngayon lang yan. Bukas, something good. O maya-maya, may mabuting mangyayari. Believe God, have faith. Do not walk disobediently, but walk together with the Lord. Kaya ang tanong, what will happen to you if God visits you today? Ano kaya mangyayari sa buhay mo kung bibisitahin ka ng Diyos ngayon? It is a surprise na hindi mo po pwedeng ikalendaryo. Dapat sa ganitong araw, birthday ko, bisitahin mo ako, Lord. Hindi ganun. God's divine surprise. God's divine visit. Mark with the season. Pag sinabing season, Cairo moments. Pag sinabing Cairo, panahon para sa iyo ng Diyos. For 3 months, dinala yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. He was blessed beyond measure because of the presence of God that was handled properly by Obed-Edom. Kasi nung dumating doon, maaaring sabi ni Obed-Edom, wag dito sa
gusaling ito. Gusto ko doon sa room ko. Kasi gusto ko laging kapiling, araw at gabi. Maaring nung dumating, inutos niya kagad sa sambayanan, linisin niyo yung room. Gusto ko kasama ko, gusto ko kapiling ko, gusto ko araw at gabi magkasama kami ng presence ng Panginoon. He did what was best for him. At talagang nandun siya araw at gabi because ayaw niya na yung pag-visit ng Panginoon na sa isang iglap biglang mawala. There was a time, dinalaw ako ng isang pastor, antok na antok ako. Kasi alauna, habang nagkukwentuhan kami, nakatulog ako. Nung nakatulog ako sa upuan, narinig ko na lang, sabi niya, kinakalabit ako, Pastor, uwi na po ako, magpahinga na po kayo ng maayos. Wala sa isip kong matulog. Pero dahil po sa pagod, nakatulog ako. Si Obed-Edom iba. Sa piling mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig. Nadarama ay langit. Di ba? Ito, langit ang nadarama ni Obed-Edom when the presence of God was in his place. 3 months lang nandun. And the whole house of Obed-Edom was blessed by God beyond measure. Why? Because he handled properly, rightly, correctly the presence of God. He was so sensitive sa pagkilos ng Panginoon. Maraming Kristiyano, I'm a Christian, ibe-bless ako ng Panginoon, but you are doing what was not right. Tapos umaasa kang ibe-bless ka ni Lord. Sa kagustuhan mo na pagpalain, yung pera mo isusugal mo. Sa halip na ibigay mo sa gawain ng Panginoon, ibibili mo ng pagkain mo kasi nga nagugutom ka. Ganun ba ang command ni Lord? Sabi nga ni Jesus, bigay kay Cesar ang kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Hindi tayo nagbibigay na parang abuloy lang. It's not. Hindi ka nagbibigay na parang ayuda. It's not. Hindi ka nagbibigay sa Diyos na parang limos. It's not. Nagbibigay ka sa Diyos because this is the proper way of worship. Because giving is worship. You're giving the best of yours. And that is handling the command of God properly. And when you handle it properly, God's favor is with you. Kaya tanong, in love ka ba kay Lord? Yung mga taong in love kay Lord, sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by God. Dahil in love ka sa Lord, susundin mo yung pinapagawa ng Lord. Ang taong nagmamahal kapag sinabi ng kanyang kainlaban, umuwi ka ng maaga, pipilit yan. Sir, hindi ako mag-go-overtime. Kasi po, nag-usapan kami ni Mrs. na kailangan kong umuwi ng ganitong oras. Baka last day mo na ngayon. No problem, sir. Meron lang kayong pera, but I have God. Naalala ko isang kabataan noon. Nagpaalam dahil ata ng encounter. At ang sabi ng kanyang boss, hindi ako papayag, pero pag ipinilit mo sa susunod, ilang araw ba yan? 3 days po ang encounter. Sa pagdating mo, galing na encounter, huwag ka nang pumasok. Sabi niya, opo, pero mahal ko po kasi ang Diyos. Nag-encounter, pag-uwi, hindi na po siya bumalik sa trabaho. Nagulat lang siya, bigla siyang tinawagan. At ang sabi sa kanya, bumalik ka, kailangan ka ng kumpanya. Na-test yung kanyang pagmamahal, whether mammon or God, because you cannot serve 2 masters at the same time, and you will have the blessings of both. No. Pag sumunod ka sa Panginoon, susunod ang pangangailangan mo. Itong si Ahayo, pinasusunod niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nakarating ba sila? Hindi. Sumpa ang inabot nila along the way. Akala ko ba pagkasama ang Diyos blessing? Yes. Pero where is God in your life? Sa isip lang ba siya? Wala sa puso? Nagmahal ka lang ba sa Diyos dahil sa isip? Anong sabi ni Lord? Mahalin mo siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Lord, sa isip lang kita. Huwag mong pakialaman ng puso ko kasi nagmamahal ako ng dalawa. Hindi po ganun. Kapag in love ka kay Lord, you're willing to sacrifice everything for the sake of love. Amen. You are willing to sacrifice everything because of love. Kaya yung mga taong nagmamahal, hahamakin ng lahat.
mapangyari lang at maipakita yung totoong pag-ibig sa kanyang minamahal. So you must handle your fixed season rightly. Kasi panahon ni Obed-Edom, yung visit ng Lord, surprise yun. Not expecting na it will happen to his life. Pero nung dumating, na sorpresa siya. Pero yung sorpresa niya, naging dahilan para sa pagpalain. Why? Nung dumating, inayos niya ang lahat. Maaring dun pa lang siya natutong manalangin ng gusto. Noon, balibalita ako lang kayo. I have just heard you by the hearing of my ear, but now my eye seeth thee. Noon, balita ako lang kayo. Ngayon, eto na, kitang-kita ko na kayo. Nandito na kayo sa bahay ko. Panginoon, ikaw na ang bossing dito. Panginoon, ikaw na ang presidente dito. Hindi ka residente. At ang sabi ng Bible, and God blesses the whole household of Obed-Edom. Express your true love to God for your season to be in line. Yung totoong nagmamahal sa Diyos, dumarating ang tamang panahon para sa iyo. Kaya magtataka ka. Dati, pareho lang kami na tumanggap sa Panginoon eh. Ba't ngayon, pastor na siya? Samantalang ako, hindi pa ako marunong mag-pray. Kasi dumating yung season sa kanyang buhay at ito ay kanyang isinagawa properly, na-handle niya yung pagbisita sa kanya ng Diyos. Tapos kakanta ka, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Di ka naman naghahanap. Kumanta ka lang. Pero sa puso, wala. At maraming Kristiyano ganito, hanggang sa awit lang. Hindi naman totoo na sinasagawa sa buhay. Si Lord may sariling kalendaryo. Huwag mo siyang ikakalendaryo dahil meron siyang sariling kalendaryo. Yun ang abangan mo. Huwag yung kalendaryo mo. Naku, tumanda na naman ako ng 1 taon. Kasi kalendaryo mo yun. Kapag dumating ang sariling panahon ng Lord sa iyo, man, mamamangha ka sa blessing ni Lord. Nakausap ako. Sabi, alam mo ba, Pastor, hirapan ako sa family ko. Isa lang ang anak namin, babae. Hindi ko alam na yung anak namin na babae ay pumasok sa scam to the point na kailangan niyang mangutang sa kakilala namin na hindi ko alam. At dahil sa ako'y pastor at yung pinuntahan niya ay mga kakilala ko, inano siya, binigyan siya. Umabot pas ng 200,000. Tapos isang araw may naniningil sa amin. Kasi ang ginamit na pangalan ko para mabigyan, yung aking anak pangalan ko. So ako sinisingil 70,000. Dumating yung point na ang mag-asawa, yung anak ko may asawa na, maghihiwalay. Pero bilang ako isang pastor, ayoko yung ganyan. Pero wala kaming magagawa. Nung isang araw, narinig ko na lang sa anak ko, Dad, para makabayad tayo doon sa ginawa namin, mag-a-abroad na lang ako. Sabi niya, ayaw ko man kasi nag-iisang anak. At meron din silang anak na nag-iisa. At sila ay bago palang mag-asawa. Pero ano magawa ko? Nagdesisyon sila mag-asawa na gano'n. Nag-abroad ang babae. Kinausap ko yung bata, 4 years old. Asan si mama? At ang sabi ng bata, nag-abroad. Sabi naman ng asawa, Pastor, mag-abroad din ako. Sabi ko, susunod ka ba sa asawa mo? Hindi po, magkahiwalay po kami ng lugar. Eh yung anak ninyo na 4 years old, saan mapupunta? Ganun-ganun lang po sa kanyang mga lolo at lola. Magulang mananampalataya. Ang mag-asawa mananampalataya. Dahil pareho naman silang anak ng pastor. Bakit humantong sa ganun? Because the blessings of God was not handled properly. At masakit para sa tatay. Kaya kong buhayin mga anak ko. Pero humantong sa ganitong bagay at nagdesisyon sila, I let them go. Habang kinukwento sa akin ng pastor na yon, umiiyak siya. When you truly love God, His blessing for you is beyond measure. Pag totoong nagmamahal ka ng totoo, ibe-bless ka ng Panginoon more than what you have conceived sa inyong kaisipan. Higit pa sa iyong guni-guni. Higit pa sa nakikita ng iyong mga mata. Kasi totoo kang nagmamahal sa Diyos. God's divine direction
When God's divine direction is happening into your life, it brings release. It brings increase and blessing. Kasi nagmamahal ka na ng totoo. So, yung direction sa iyo ng Diyos, dahil nagmamahal ka ng totoo, magbibigay sa iyo ng kalayaan. Yung mga alalahanin mo sa hinaharap mo, mapapalaya ka doon. Kasi iba si Lord pag kumilos. Pakikialaman niya lahat ng nagpapahirap sa iyo para gumaang ang buhay mo. Lahat ng buong area ng buhay mo, pakikialaman niya kasi ganun mag-bless si Lord. At kapag binless ka ng Panginoon, ang sabi ng Bible, the blessing of the Lord make it rich and He added no sorrow in it. Kapag si Lord ang nag-bless, walang halong pag-aalinlangan. Hindi ka ngayon mag-iisip na baka ito'y mawala. Hindi ka ngayon mag-iisip, hindi ako alis ng bahay kasi baka manakaw. Hindi ho. The blessing of the Lord make it rich and He added no sorrow in it. Kapag dumating ang blessing ng Panginoon, hindi sumpa sa buhay. Kapag dumating ang blessing ng Panginoon, hindi mo lang siya ma-enjoy. Pati ang mga taong nagmamahal sa Diyos, matutuwa rin kasi alam nila, that is your Cairo moment. Panahon mo sa Panginoon. So in verse 12, God blesses all His household and all that He has. Binless na ng Panginoon ang buong sambayanan at yung meron pa siya, dinagdagan pa ng Lord. Tama ang sinabi ng Matthew 6:33, and all those things shall be added unto you. Meron ka na, dadagdagan pa ni Lord. Hawak-hawak mo na, dadagdagan pa ni Lord. Wala ka namang ginawa. You just seek His kingdom and His righteousness. So when you are in love to God, He will touch all the areas of your life. Lord, kasama ba pati partner sa buhay? Yes. Bibigyan ka ng partner mula sa Panginoon na hindi ka mag-aalala kung ito ba ay padala ni Lord o padala ni Satanas. Hindi. Dahil totoo kang nagmamahal sa Panginoon, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, i-enjoy mo. Lord, bakit pag tinignan ko siya ng ganito o sa unang tingin ko parang hindi tanggap ng aking mata? Titigan mo siya, mag-iiba ang anyo. Meron ka bang boyfriend na parang hindi pumasa sa standard na mukha na gusto ko? Pero habang tinititigan mo, mali pala ako, totoo pala, mapandaya rin ng paningin. Gumagwapo pala siya habang tumatagal. Lalong tumatamis, tumitingkad, bawat kahapon ay daig nito, bawat ngayon. Bakit? Bigay kasi ni Lord. O, kung katabi mo asawa mo, tignan mo. Di ba? Tignan mo lang siya. Pwede mo namang sabihin, alam mo, nung unang dumating ka sa buhay ko, nire-rebuke ko. Bakit ito pa? Pero habang tumatagal, wow, gwapong-gwapo ka na pala. Kaya sabi nung kanta, di ba, na parang may isang kanta na nagsasabi na, without you. Di ba? Kung wala ka, saan na kaya ako? Dumating ka kasi sa buhay ko. Kaya nga sabi ng Numbers, chapter 6, verses 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, and He be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and give you peace. Nagmamahal ka kasi kay Lord. Tignan mo yung katabi mo, i-bless ni Lord yan kasi nagmamahal yan. Ha? Nagmamahal kasi yan kay Lord. You must love Him the way He wants. Mahalin mo ang Diyos sa paraang nais niya. Ano ang paraan ni Lord? Love Him with all of your buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Iyon ang paraan ng Diyos para mahalin mo siya. Huwag mo siyang mamahalin dahil sa blessing lang. Huwag mo siyang mamahalin dahil paggising mo, buhay ka pa. Pupurihin mo siya. Sasambahin mo siya. Not for all the things that God has done to you, but because of who He is sa buhay mo. Di ba? Sino ba si Lord sa buhay mo? Lord, you are my all in all. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon.
That's my reason for living. Dahilan para kaya ako nabubuhay, alam ko, Panginoon, dahil sa iyo. Dumaan man ako sa maraming pagsubok, alam ko, sasamahan mo ako. Maging tapat ka sa Panginoon. Amen. And lastly, God's divine presence is addictive. Nakaka-addict. Yung presensya ni Lord, pag nagmamahal ka, nakaka-addict, babalik-balikan mo yan. Parang isang taong nagmamahal. Pumasal ka lang ngayon, kinabukasan, nandun ka na naman. Nagkita na nga kayo, pagdating sa bahay, ite-text mo pa. Ngayon, para makasiguro ka na siya nga ang ka-text mo, tatawagan mo, tapos gusto mo naka-video pa. Kasi nagmamahal ka, addict ka na kasi sa kanya. Tignan mo asawa mo, sabi mo, addict talaga ako sa iyo. Sige ha? Yung may mga asawa rito, sabihin mo nga, addict ako sa iyo. Kasi nagmamahal. Kahit anong layo, maglalagay ka pa rin ng panahon ng pag-uwi kasi nagmamahal. So we become addicted to His presence. Kaya marami sa inyo, lahat tayo nagmamahal, kaya nasa isip nyo, sana araw-araw Sunday. Sino sa inyo nag-isip ng ganon? Sana araw-araw Sunday. Kapag ganon laman ng isip puso mo, addict ka nga kay Lord. Ha? Hindi Sunday na naman. Eh bakit mo nasabing ganon? Kasi po kinabukasan, trabaho na naman, pagod na naman. Sana Sabado pa. Dati meron dito eh. Alas 8 start ng gawain, alas 6 nandito na. Sabi ko, anak, alas 8 simula ng gawain, alas 6 pa lang. Kasi gusto ko lang mag-pray. Pasok ako kasi gusto ko lang mag-pray. Addict kasi kay Lord. Di ba? Wala na akong pakialam, pastor, kahit ako mag-isa lang, basta magpe-pray ako. Yun yung mga addict kay Lord, hindi nakakalimutan ang buhay panalangin. Sino sa inyo? Pagpasok nyo pa lang dito, I know my God will meet me here. I know that the presence of God is upon this place. I know that my God will also meet me in this place. Magtatagpo kami sa panalangin. Shall we all rise? Ang taong addict sa Panginoon, walang araw, kundi araw-araw na gusto niyang makapiling ang Diyos sa kanyang buhay. Saan man siya mapunta, kapag addict ka sa Panginoon, mananatili yung love sa puso. Mananatili yung love sa puso. Tignan nyo yung conclusion natin. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Be sensitive to your Kairos moments. Maging sensitibo kayo. When God visits you, yan yung tinatawag na Kairos moments. Ibig sabihin yun, that is the mark. That is the mark season of your life. Yan yung itinakdang araw para sa iyo. Kapag nandun na si Lord, hindi siya dapat silent listener in every conversation. Kapag nandun na si Lord sa buhay mo, dinalaw ka niya, samantalahin mo yun. Huwag mo nang pakawalan yun. Sumunod ka sa Kanya, then makikita mo, blessing will follow. When King David, nalaman niya na ngayon, that the whole household of Obed-Edom was blessed by God, kinuha ang Ark of the Covenant. Doon ba nagtapos ang blessing ni Obed-Edom? Hindi. In 1 Chronicles chapter 10, ang sabing ganoon, and Obed-Edom, pumunta doon sa templo ng Diyos. Nagboluntaryo siya para maging security guard. Dito lang ako, kahit di ako makapasok dyan sa loob ng templo. Dito lang ako sa gate. Ang tawag sa kanila mga gatekeepers. Dito lang ako sa gate. Alam ko, nandun yung Ark of the Covenant. Alam ko, nandun ang presence of God. Dito sa gate na to, dahil nagmamahal ako, kahit hindi ako makapasok, I am willing to stay in this place. And you know what? The blessing of the Lord continues in the life of Obed-Edom. Because he followed the Ark of the Covenant, even when the Ark of the Covenant was removed from his house at dinala sa templo at nagboluntaryo siya.
Kasi kahit hindi ako Israelite at hindi ako nakakapasok dyan, kahit dito lang sa gate ako. Dito lang sa gate ako. I just want to show my love to God. Kahit sa lahi, parang hindi kami qualified. Pero dito lang ako. Kasi, it's not because of the blessing. It is because I know my God. Kilala ko ang Diyos ko. And I love Him so much. And God blesses Him. Sa umagang ito, ang tanong ko, nagmamahal ka ba sa Diyos? Live a life that is following the direction of God. Mabuhay ka sa paraang gusto ng Panginoon. Live a life that is worthy before God. Kantahin po natin yung kinanta natin, sa piling mo. Ako ay praise Tagalog. Sige. Bago tayo mag-pray. At habang ito kinakanta, namnamin nyo ang bawat kataga. Kasi siya nagbibigay buhay. Masarap sa piling ni Lord. He that dwelleth into the presence of God will never be alone. Marami bang alok sa iyo ang mundo? Sabi ng kanta, sa piling mo, Panginoon, di ko ipagpapalit. Pag-asa sa piling mo, Panginoon, ako ay ihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig. Tamis ng iyong pag-ibig. Darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ito'y pagpapalit. Sa mga sandaling ito, maaring meron sa inyo, Panginoon, ngayon ko lang napakinggan ang mensaheng ito, na kapag pala kapiling kita, hindi ko sasalaulain. Sasamantalahin ko, Panginoon, ang pagbisita mo. Hindi dahil po, Panginoon, sa pagpapalang ibibigay at iiwan mo. Dahil sa piling mo may buhay. Sa piling mo may kalakasan. Sa piling mo, Panginoon, nandun ang kagalakan. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, diretso kang tumawag sa Panginoon. At ang tanong, may mga bagay ba na kailangang ihingi ng tawad? May mga bagay ba na kailangang ihingi ng paumanhin sa Lord? At may mga bagay ba na kailangan mong hilingin sa Panginoon? Just tell it. Just tell it to Jesus. He's concerned to you more than you concerned of yourself. Mas higit na may malasakit ang Diyos sa buhay mo kaysa sa malasakit mo sa buhay mo. Dahil siya ang may akda at siyang may gawa sa iyo. Kaya alam niya kung papaano kanya pagpapalain at kung kailan kanya pagpapalain. Ang kailangan mo lang, magpakumbaba sa Diyos. Huwag mong ipagmalaki kung anumang mayroon ka ngayon. Kasi baka isang araw biglang mawala yan. Kung anuman meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Diyos dahil galing sa Kanya yan. And when God requires of you, merong
kailangang hingin sa iyo ng Panginoon. Huwag kang mag-atubili. Ibigay mo kung ano ang hinihingi ng Panginoon at pagpapalain ka ng Lord. Si Abraham, hiningi ng Diyos ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Hindi ipinagkait ni Abraham. At nung tinanong ni Isaac, sabi niya, tay, may panggatong. Nasaan po ang ihahandog? Ang sabi lang ni Abraham, the Lord will provide. Hindi niya sinabing, anak, ikaw yun. Ang sabi niya, magpapadala ang Diyos. Magpapadala ang Diyos sa inyong mga buhay para pakita na siya ay Diyos na mapagpala. At ang taong totoong may Diyos at nagmamahal sa Diyos, never na iiwanan ng Diyos. Never na pababayaan ng Diyos. Never na lilimutin ng Diyos. Nakaukit na ang iyong mga pangalan sa puso at palad ng Panginoon. He will always remember you. Kasi mahal ka ng Panginoon. Panginoon, nakita mo, O Diyos, ang mga anak mong narito. Dalangin ko, O Diyos, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming puso. Hindi lang namin inaasahan, Panginoon, ang surprise visit mo. But then, Panginoon, dahil anak mo kami, lagi mo kaming kapiling. Turuan mo kaming sumunod. Sumunod sa iyong at sa iyong salita, hindi sa dikta ng aming pangangailangan. Hindi sa dikta ng anumang meron kami o dikta ng tao, kundi po kung anong sinasabi mo sa pamamagitan ng salita. Matuto kaming sumunod dahil ito ang susi ng pagpapala at kaginawaan ng buhay. Bless mo ang bawat isa sa amin once again. In Jesus' name.